Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, oras natin 8 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee
Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon dito sa atin. Sa Metro Manila, init Init ang sikat ng araw. Magandang hapon. Of course, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po tayo? TGIF, thank God it's Friday. Hi! Mga magbabakasyon bukas. Walang pasok, At ngayon po ay happy Friday afternoon na po tayo. Ka-23 sa buwan ng Enero. January 23, 2026. Mga kaibigan, samahan pa rin po nyo yung likod May Binauhan. Dito pa rin po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating pong paghatid ng public service, of course. Yan, tulong sa ating mga kababayan. At ngayong araw tayo po hitik na hitik. Dahil meron po tayong ikalawang araw, day 2 ng ating Alagat Tulong Tomasino Partnership. Of course, sa pamagitan po yan, ang nagtataguyod po niyan ang University of Santo Tomas Hospital. UST Hospital, day 2 na tayo. Bukas ang day 3. Mamaya hingi tayo ng update. Diyan po sa mismong UST Hospital sa may practice gym nila. And then meron tayong Mega Job Fairs 2026 na partnership natin sa mga Rotarian. Okay? So standby lang dahil alam mo ganda ng panahon Alamin natin anong mga prevailing weather systems natin sa Metro Manila dahil meron pa rin po mga pagulan nararanasan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ayan. Unahin natin. Teka lang, ito ba'y sa akin yung flash? Ha? Okay, sige. Ito muna. Sandali. Standby lang po DOST Pag-asa. Sandali po lang Flash Report! Flash Report! Naku po, sabi ko lang, mainit ang panahon Naku, ito mainit kasi meron pong sunog. Nasusunog po dyan po sa may residential area, barangay, IBC? Oo, Marikina City. Alamin natin na RH27, Noche Cacas Noche. Tama ba? IBC ba? Yes, Miss May, dito sa may Di Guzman Street, barangay IBC, sa lungsod ng Marikina, nakataas na ngayon sa unang alarma o first alarm. Itong natusunog na residential area dito sa lugar. Patuloy ngayon ang responde ng pamatay sunog, partikular na itong fire volunteers group para tumulong dito sa pag-apula ng nasusunog na residential area dito sa barangay IBC, Marikina City. Abangan na follow-up report, RH27, nagkikakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Antabayanan po natin ang follow-up report. Naku, wag naman sana. Oo, first alarm. Mamaya antabayanan po natin ang update po ng sunog na yan. Siguro ating mga kagawad ng pamatay sunog. Punta na po kayo sa area. Barangay IBC, Marikina City.
Samantala, puntahan na po natin ang pag-asa at mga musta tayo sa magiging kalagayan ng ating panahon. Ayan, bagamat, kumusta ba? May LPA pa ba? Alamin natin si Sir Obet Badrina. Matanong natin, Sir Obet, magandang hapon, mainit na hapon. Mainit na hapon po, no? At magandang araw naman sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Posible pa rin yung maulap na kalangitan na may mahihinang pagulan, partikular na sa may bahagi ng Cagayan Valley, Bicol region, kasama lalawigan ng Quezon, Eastern Visayas, ilang bahagi ng Mindanao, particular sa northern part, yung Caraga, northern Mindanao, at maging Davao region, at ilang bahagi po ng Cordillera. Ito ay dulot ng northeast monsoon. Napansin po natin itong mga nakarang araw, medyo malakas yung northeast monsoon, o naramdaman natin yung dala nitong lamig, pero ngayon nakita natin sa mga sunod na araw, muling hihina po itong northeast monsoon. Normally, natatapos po ang hanging amihan bandang buwan naman ng February or ng February. Next month na po pala yun, no? By the end of February. Usually, natatapos na rin po itong northeast monsoon. Samantala, yung low pressure area na dating bagyong Aday, huling namataan, nasa 765 kilometers silangan ng hinatuan sa lalawigan ng Surigao del Sur. Medyo maliit yung chance muling ito mag-intensify at hindi na po ito nasa muling magiging bagyo. Dito naman sa Metro Manila, labing bahagi nating bansa, ngayong weekend, generally, maliit naman po yung posibilidad ng malalakas na mga pagulan. In-expect natin mga isolated light rains o pulong-pulong mahinang pagulan na dulot ng amihan ang mararanasan. At yan po ang lagay natin panahon mula sa Pag-asa with the Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang tanghali po. Magandang hapon, Sir Obet Badrina mula sa DOST Pag-asa. Ayan, init nga eh. Oo, anyway, bilis ng araw kasi nga naman isang linggo na lang, pasok na tayo sa buwan ng Pebrero. Aba, bumefeb ibig na naman ang ating panahon, no? Ilang araw na lang, 1 week na lang. Mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo sa oras na 15 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ay tayo po babalikan natin ang ating pong partnership, of course, Alaga at Tulong Tomasino Medical, Dental, Surgical and Optical Mission. At syempre po ito ay sa pamamagitan po ng University of Santo Tomas UST Hospital. So kanina kagagaling lang natin dyan and then takbo ulit tayo dito sa ating program, pero dyan tayo kanina nag-live. At muli, maaga pa lang, no? Hindi pa sumisikat ang araw na riyan ng ating team Operation Tulong sa pamamagitan po ng ating palugaw team na nagluto ulit for day 2 ng Alaga at Tulong Tomasino. Ang cute ng bata na kunan natin kanina dyan. Ayan. Katulad ng day 1, of course, yung unang bugso, yung mga gustong maging maaga sa pila, madilim pa lang, pumila na po sa may Espanya area ng UST. Diba? UST compound actually at nandyan na sa gate 3, no, nung ating makita at madaanan din kanina, katulad po kahapon day 1. Pero pa may day 3 pa po bukas. So bukas pwede pala join yung nanay at tatay nasasama sa bata, plus of course ang bata actually kasi wala namang pasok tomorrow. So andyan yung mga chikiting, pwede nyo na pong dalhin. Marami tayo kaninang, naku talaga naman, ang ating mga lolo't lola na naririyan, nakinig, tapos nagpunta po dyan. Kaya natutuwa tayo every now and then, tayo'y nakakayakap ng mga lolo't lola, nanay at tatay. So, sabi nila, ma'am, pa-shout out naman. O sige, shout out ko muna bago natin puntahan at hingi tayo ng update sa dyan po sa Alaga Tulong Tomasino sa UST Practice Gym. Ayan, shout out muna kay Nanay Elsa Sanchez na nandyan kanina sa ating sa medical mission na yan ng Alaga Tulong Tomasino. Taga Juan Luna, Tondo, Manila daw po siya. Si Nanay Herminia Bayaka, nakasama niya. Ayan, ako tuwan-tuwa itong mga to. Binabati natin ng gagalingin Tondo, Manila. Doon lang daw sila. Tama ba magkaibigan? Pa sila doon sila nagkita? Of course, Sir Marlon Morada ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, naroroon, Nanay Luisa Nieva ng Kawit, Cavite. Kanina, hinihingal pa, sinalubong ko doon sa gate ng sa Espanya. Ayan, so sila po yung ating
maaga pa lang kanina, sabi ko pumwesto ko doon sa may area ng gitna. Nakakakita ko ng mga lola. Talaga naman, lakad eh. Ayan, kaya yan po sila Nanay Luisa Nieva na mag-isa po nagpunta galing Kawit, Cavite. And then of course, Nanay Alita Paduan ng Antipolo City. Ayan, na-meet ko rin kanina si Tatay Alfredo Acampado ng Marikina City. Yan, lalapit sa UST. Si Nanay Sosima Erlanda ng Quezon City. Ayan, and of course si Nanay Ruby Haner ng Tandang Sora, Quezon City. Sige, shoutout ko na po Ayan, so ilan lamang yan. Mamaya kunin natin yung Sila po yung kanina maaga pa ay nandyan na po sa pila ng Alaga at Tulong Tomasino year 4, no? Ayan, version 4.0. Ika-4 na taon, ganyan. Kaya eto na, puntahan na natin. Sabagat kanina nung umalis tayo, dami pa nating mga kababayan ang nasa pila. Oo, kasi nga naman, yung iba sinasamantala na. Pag halimbawa, pupunta sila dun sa consultation, general consultation, tas lilipat sila dun sa Opta, papatingin sa mata. Di lalong-lalo na, blockbuster yung mga nagpapadiagnostic test. 'Di ba? Yan yung mga nag-undergo ngayon, bumalik kahapon, tapos bumalik ngayon para nag-fasting sila para makapag-undergo ng mga laboratory test. So alamin natin, baka nasa tabi na ng Casinen Luna ang ating team operation tulong na isa din nating medical team, yung kanyang KFC. Kasenlen, magandang hapon sa inyo dyan. Kumusta na? Kanina nung tayo ay umalis dyan, karami pa ngayon yung mga kababayan natin nagpapacheck up. Kasenen? Ba't nagpi-feedback? Okay, go ahead, Kasenen. Nandito pa rin kami sa Alaga at Tulong Tomasino Medical, Surgical and Dental Mission. Mm-hmm. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa. Tuloy-tuloy pa rin, ma'am, ang mga tao at meron pa rin tayo dito sa unang hakbang. Ay yung mga tao na natira ay siguro meron pa mga 30 na naiwan ini-interview. Oo. Then doon naman sa medical ay meron na silang mula kanina umaga hanggang ngayon ay meron na silang 150. Okay. No. At ang sa dental naman ay meron na rin silang nasa 100 at ito ay pinamumunuan ni Dr. Sandy Oy na napakasipag at napakabait dahil nakausap ko siya kanina at ako'y nagpasalamat din sa kanya dahil sa tulong nila sa akin kahapon na isa't kalahating oras na inakos sa aking ipin na hindi nila makukulap po. At dito sa dental, ma'am, ay ang tumutulong sa UST Dental Department ay ang Coast Guard, ang Emilio Aguinaldo College, sa UE at saka yung ECU. Sila ang nagtulong-tulong dito sa pagbunot at paglinis at meron pa silang pasta para doon sa ating mga pasyente dito. Ngayon, meron din ako na-interview ng mga pasyente at sila'y nagpapasalamat ng malaki dahil ngayon lang sila nakapagpalinis ng 18 dahil napakamahal na raw ng linis doon sa labas sa mga private doctors. Kaya sinamantala na nila ang pagpunta rito dahil nalaman nila na mayroong linis at saka pagpasal sa kanilang mga ipin. Kasi ang dami pa kanina maging dun sa waiting area. Talaga naman katulad kahapon na talagang ang punta ng ating mga kababayan hapon, doon halos nagsabay-sabay yung mga hindi nagsabay-sabay ng umaga. Mabuti din lang naman na hindi nakasabay ng umaga at talagang mahaba ang pila. And then kanina ulit. Mga tanghali, marami pa rin dumarating. At itong hapon din, mga bandang alas 2. Oo. May dumarating pa rin. Ngayon, marami pa rin dito na nagpa ng kanilang ECG, X-ray, at saka ultrasound. At ito'y ang sa kanila nag-service ay ang CHC, ang top mobile clinic. Sila ang nag-service dito sa ECG, X-ray services, at saka ultrasound test. At itong sa naman ay pinamumunuan ni Dr. Mela Yamamoto, yung sa Rotary Foundation of Rotary International Outpatient Service.
So, Sa optical naman ma'am, ay hanggang ngayon ay marami pa rin yung mga nakaupo doon sa area nila. dami pa, oo. Yun ang marami lagi, ano, Kasinin. Estimate ko dito, baka umabot din ng mga 150 to. Dami. Yung mga, So, doon pa lamang yun, ha. And then, of course, ang isa pa sa kanina na marami din, ang mga nagpatala ay doon sa PhilHealth Yakap, ano, na benepisyo. Marami ma'am yung sa PhilHealth kanina. Ayan. Marami silang na... Oo, lalong-lalo na doon sa mga vital signs, tama ba? Doon actually lahat bago papasok doon sa mga per department, ano? Yeah. So ngayon ay Sa ngayon ma'am ay tuloy-tuloy pa rin naman ang dito. Pag-adamo sila at karoon na gano'n na sila doon sa medicine ng last hanggang 4 o'clock na yata. Oo, 4 o'clock. 4 o'clock. At Tapos bukas mabalik ulit yung mga hindi inabot dito sa laboratory at saka sa x-ray, ECG ay pinapabalik bukas sa umaga. Okay, so marami kasi sa dami, no? At I think yung mga kahapon pinagsabihan na mag-fasting, sila yung mga bumalik kanina para makapag-undergo nung mga mga test like yung CBC, di ba? Meron fasting blood sugar. Humabol nga rin ako dito. Talagang babalik pa ako bukas. Oo, may schedule pa. Yan, actually marami, no? Marami tayong mga kababayan, hindi lang sa vicinity ng UST Hospital nakatira, kundi maging yung mga binanggit natin isa-isa sa kanina, actually sila yung mga lumapit at nagsabi na napakinggan sa ating mga programa, kaya sila naririyan, ano, para magpa-check up. Yan ma'am, ito lang din yung mga na-interview ko rin dito na pakinggan daw nila sa DCRS. Kaya nagpuntahan sila dito. Pati nga yung tatay ni Dr. Sandioy, sinabi rin sa akin ni Dr. na napakinggan din niya itong ating mga tungkol dito. Oo. Ayun. So, tuloy-tuloy lang. Anyway, mainit pa rin ang panahon din dyan, ano? Katulad dito sa Pasay. Mainit pa rin, ma'am. Mainit, oo. But anyway, well-ventilated naman, ano, ang UST Practice Gym. Kaya tutuwa tayo at walang mamumroblema dyan pagdating sa maalinsangan na panahon. So, yung unang part na laging nakikita dito sa ating mga video, yan po yung tinatawag na parang screening or vital signs area, no? So, diyan na kinukuha yung mga vital signs, BP, di ba? I think meron pang BP lang ba plus other details, and then after that may sasamahan sila papasok sa loob kung saan sila, di ba? Si pagkatapos dito papasok na doon sa loob, pero inaalalayan pa rin nila. Napakabait na nito mga intern nila dito sa kaya itong mga tao dito sa labas. Okay, standby ka lang kasi at makausap natin ang medical director na ang UST Hospital. Standby kasi Okay, ako na ang magtatanong. Okay, standby lang kasi doon na ang ating team operation tulong. At ngayon makausap natin kasi napaka-busy ni director eh. Alam natin na nagkaklase yan at lahat na nagre-rounds, nagche-check up at the same time, sabi niya kanina, uupo ako doon. Actually, lagi naman siyang naupo doon sa doon sa area ng mga doctors, lalong-lalo na doon sa area ng consultation. Okay, so ang UST Medical Director po, walang iba again, ayan, Dr. Charito Malong Consolacion. Dr. Consolacion, ma'am, magandang hapon and welcome back sa Public Service Hour. Yes, Mami. Good afternoon po. Nandito tayo ngayon phone touch. Talagang busy po tayo. Ang dami pang pasyente. Kaya nga sabi, magandang hapon po. Kaya nga, Doc, sabi ko, tatawagan na lang kita, wag ka na munang bababa. Ulihin muna kita sa phone. But anyway, Doc, unahin muna natin bago tong day 2, and then of course day 3 tomorrow, yung ating invitation pa rin. Anyway, yung day 1 natin kahapon, napakaraming dumating. Ano po dun sa initial tawag nito, monitoring or tally ninyo,
yung mga inilapit na, yung mga nakitang sakit pala ng ating mga doktor. Madalas yung ating mga elderly, di ba, mga nanay, tatay, lolo, lola na nagpunta talaga diyan. Opo. Ma'am May, medyo ma-garble lang po. Ulitin po, ano pong tanong? Sorry. Oo, sabi ko, Dok, pag-usapan muna natin yung day 1 kahapon na dumagsa yung ating mga pasyente na talaga naman ang galing sa iba't ibang lugar. Kanina nga, merong galing ng Rizal, Antipolo, merong galing ng San Jose del Monte, Bulacan, merong Kawit, Cavite. Kanina, mga nakadaupang palad ko at lahat sila, pa-picture-picture, Dok. Hinahanap nga kita para dalawa tayo magpa-picture sa kanila dahil napapakinggan yung ating kwentuhan dito sa ating mga programa. So, kumusta po kahapon yung mga nagpa-check up? Meron bang mga nangailangan na sila ay ma-refer para ma-check up or ma-thorough check up sa OPD, outpatient department ng UST? Opo. Actually, Ma'am May, since ang inaalok natin o yung binoprovide natin na mga consultation ngayon ay internal medicine, family medicine, urology, ENT, and OFTA, marami tayong nakita mga pasyente na may high blood, diabetes, may mga rheuma, may mga katarata, no? At itong mga pasyente na to, yung iba nga po, Ma'am May, ay nakitaan ng talagang uncontrolled na blood pressure. So nakita po natin dun sa mga pasyente na may uncontrolled blood pressure, kinailangan pong ilagay natin siya sa ginawa nating mini emergency room, no, dito sa medical mission para mapa-obserbahan at mapababa yung kanilang BP. Kaya lang may mga ilan sa kanila na habang inoobserbahan, siguro mga nakaisang oras na kalahati, hindi pa rin bumababa ang BP after namin binigyan ng gamot. So yung iba sa kanila ay nadala sa emergency room. So far, since yesterday until ngayon kaninang umaga, wala pa naman kaming na-admit. Pero kaninang mga bandang alauna, meron kaming 3 posibleng candidate na nadala sa emergency room na up to this time ay inoobserbahan yung kanilang blood pressure. So ang aming resolution dyan, pagkahanggat mamaya at hindi pa rin bumababa yung kanilang BP, sila po ay most likely i-admit na rin po at yung kanilang admission ay aming ipokonsidera na part ng aming medical mission. Ayun. So, marami palang ganun, ano? So, ibig sabihin, at least, nung lumapit sila, meron mga uncontrolled BP, tapos meron din yata nangailangan talaga ng maraming mga maintenance meds, di ba, Doc? So, yun ang na-provide. Opo. Yung iba nga po na may mga cataract na nakita dito sa consultation, mukhang sila po yung magiging candidate naming pasyente sa mga monthly medical mission. Di ba, naalala mo, Ma'am May, na malakihang medical mission na ginagawa natin sa simula ng taon. Pero hindi doon natatapos yun. Meron kaming monthly medical mission kung saan yung mga ibang natira na pasyente na hindi nagawa ng January at yung mga pasyente na nakita namin during this in-house medical mission na nangangailangan ng tulong pa, ay ginagawa namin sa monthly medical mission ng UST Hospital. Opo. Ayun, naku na. So ilan yan, sa napakaraming nagpa-check up na, tapos kanina medyo mahaba ang pila doon pa lamang sa may pagkuha ng vital signs. At alam mo kanina, Doc, nandun ako sa may gate, sa may Espanya. Ayan, nakikita ko mga elderly, talaga namang merong mga naglalakad, nakakatuwa. Yun pala, merong isa kanina galing pa ng Kawit, Cavite, kanina lang niya o kahapon pala niya napakinggan na meron parang ngayon pala yung alaga at tulong Tomasino. Kaya mag-isa siya, nagpunta from Kawit, kaya lang naligaw daw siya. Pero nakarating pa rin at napakain natin, and then afterwards andyan siya ay nakapagpa-check up. Opo. Actually, Ma'am May, inaasahan namin na baka dadagsayin tayo ng mas marami bukas kasi ang mga chikiting bukas sila nakaschedule. Kasama pa sila doon sa mga pool ng mga adult medicine na makikita rin natin. Pero yun nga, nakakagalak, Ma'am May, na marami pala tayong naabot, no? Yung ating announcement ay nakaabot sa mga iba't ibang lugar bukod dito sa Manila City. Kasi nga po, tulad ng nabanggit mo, marami tayong mga pasyente na galing pa ng norte, galing ng south, no? At ang intensyon nga po nila ay makakuha ng libreng konsulta, libreng gamot,
at mga libreng laboratorio, pati ibang mga diagnostic images po. Oo. Dok, meron nga kahapon daw parang tumuloy sa anak, galing pa ng Ilocos Norte. Opo. Ang kagandahan lang kasi ngayon, Ma'am May, pagka kunyari nakita sila ng kanilang mga doktor at may mga laboratorio na ipaparequest o mga ECG, X-ray, pwede na nilang ma-avail yan dito sa ating medical mission. So that agad-agarang nakikita kung ano mang problema at nadadagdagan namin yung mga gamot na dapat ma-dispense sa kanila. So kunyari may maintenance na gamot na sila para sa high blood. Tapos nakita, may FBS kasi tayo fasting blood sugar. So kung mayroon silang mataas na fasting blood sugar, mabibigyan na rin po sila ng mga additional na gamot para sa diabetes. Ayun. Kaya nga nadagdagan, ano, at natutuwa nga sila dahil paglabas nila, dami nilang gamot, Dok. Nagpapasalamat. Ang daming bitbit na gamot. Promise natin na ang gamot na ating ibibigay na maintenance ay good for 1 month, no? At saka yun nga po, yung iba po na naswertihan pa na na-enroll natin sa Yakap. Remember mo, Ma'am May, no? Meron tayong Yakap, PhilHealth Yakap Caravan. So yung mga na-enroll po natin sa USC Hospital as their primary care provider, makaka-avail din po sila ng continuation ng kanilang medicine or maintenance, no, through the gamot program ng Yakap PhilHealth. So tandaan po natin, di ba, sa Yakap program po, meron pong 20,000 no, na free na gamot per year ang mga PhilHealth members po, no, na naka-enroll sa UST Hospital. Ayun. So, ngayon ay kanina pagalis ko, ang dami pa, and then marami din nasa waiting area. So, until 4 lang ulit tayo, di ba, Dok? Naku, ilang minutes na lang pala. 25 minutes. Actually, Ma'am, nag-cut off tayo ng around 3 o'clock ngayon, no? Kasi nga po, marami pa tayong nakapila doon sa ating triage area. Syempre, gusto naman din natin na may enough na rest itong ating mga doktor dahil para may lakas pa hanggang bukas, at saka siguraduhin natin na matatapos natin yung mga pending na mga consultation na hindi naman sila aabutin ng masyadong gabi. Oo nga po, ayun. So kanina sabi nga natin, marami pa rin mga dumating na elderly, malolo't lola. So tomorrow, pwede pa naman, no? As long as may kasama na rin silang mga chikiting, mga bata naman. Yes, Mami. So kumbaga, pampamilya ang ating consultation bukas, no? So starting from the nanay, tatay, kasama ng mga lolo, lola, auntie, uncle, no? Pati na po ang ating mga anak, no? Pwede na po silang pumunta kasi ang ating mga pediatric groups ay nakahanda para po mag-attend sa kanilang mga pangangailangan bukas. And may may mga neurodevelopmental specialist tayong darating bukas. So yung mga pediatric patient na nangangailangan ng neurodevelopmental assessment, like yung may mga possibility ng autism, no? Yung merong mga mental retardation na gusto po nilang ipa-check up yung anak nila. I think meron po tayong specialista na darating bukas at yun po ay part ng ating serbisyo na ibibigay bukas. Kaya ang haba po kasi ng pila niyan, Ma'am May, sa mga specialista. At hindi po biro ang binabayaran nila para lamang makita ng isang neurodevelopmental specialist ang kanilang mga anak. Kaya samantalahin po nila yung libreng konsultasyon bukas. Yan po yung mga bata. And isa na lang, Dok, konsolasyon, no? Yung pong sa yung ating mga nag-undergo ng surgical operations, kumusta po? Marami po ba? Anong mga cases? Opo, actually, Ma'am, kahapon meron tayong siguro around 60 patients, no, na nagawa. 38 of which po ay major surgery po, no? So pag sinabi ko pong major surgery, ito yung nag-undergo ng total thyroidectomy, laparoscopic cholecystectomy, yung mga walang hiwa, Ma'am, yun, maliliit na hiwa lang. May mga herniorrhaphy, yan, hysterectomy or tabiso, no? Yan po yung mga major surgery na nagawa natin. At yung the rest po ay mga minor surgery, at karamihan po dyan ay yung mga ibang patient natin na nagdadialysis na nagpa-revise ng kanilang AV fistula, no? At may mga excision tayo ng bukol, no, or excisional biopsy na nagawa din. At bukod dyan, Ma'am May, nakagawa po tayo ng 4 na
na coronary angiography under the Save a Heart program. So may mga patient tayo na nag-heart attack or na inatake sa puso, walang pambayad para mag-coro-angio, no? Okay, so ang ginawa po natin, kumuha tayo ng pagpapalista, no? At 4 po sa kanila ay malwalahating nag-undergo ng coronary angiography. Okay, and then meron din po tayo battery change, no, ng mga patient na meron pong pacemaker, no? Meron po tayong isang pacemaker na battery replacement kanina. Okay? And then today, almost the same po, no, yung ating nagawa sa minor and major surgery at nagsimula na rin po tayong gumawa ng cataract surgery kanina. So, ina-expect po natin na nagdoble yung numero ng mga surgical procedures na ginawa natin, no, from yesterday up to today po. Again, yan po ay sa pamamagitan ng alaga at tulong Tomasino, di po ba, Doc? Yes po, ma'am. At saka bukas po may nakaschedule tayong 3 bata na naduling or cross-eye po, no? Yan po ay ating tutulungan para yung mga pagkaduling ng 3 bata na yan ay makorek, no? At in-expect po nga natin na this is a life-changing event sa kanila para matulungan po natin sila na magkaroon ng normal na paglaki, no? At makorek po yung pagiging duling nila. 3 pasyente po yan o 3 bata po yan na naka-schedule na maoperahan bukas. Ayun. So again, Doc, maraming salamat at bukas, day 3, ang bilis ng araw, makaka-day 3 na pala tayo. So para po dun sa maaari pang humabol bukas, pwede naman, ano, hindi lang mga bata. Opo. Kaya po Ma'am, marami pong salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagtulong sa UST Hospital at naging maayos po ang ating dissemination ng ating balita, no? At ang kagandahan nga po ay nakakaabot tayo sa iba't ibang lugar, no? At hindi lamang dito sa Manila City dahil sa tulong nyo po. So muli, iniimbitahan ko po ang mga nakikinig at nanonood na kayo po ay pwede pang pumunta bukas, no, para po maging pasyente at magpakonsulta dito sa in-house medical mission ng UST Hospital, no? Ito po ay sa tulong po ng UST Medical Alumni Association of America and Foundation at bilang aming mga major sponsor ay ang UST Medicine Class 1973 Bukod Tangi. So maraming salamat, Ma'am May, at bukas kita-kita tayo ulit. Yes, maraming salamat po. Magandang hapon. Magandang hapon po, Ma'am May. Thank you so much. Mga kaibigan, Doc Charito Malong Consolacion, ang medical director, magandang medical director ng University of Santo Tomas, UST Hospital. O diba, napaka-busy natin. Pati si Doc, naku, bababa pa yan. Pagkatapos ng klase, pagkatapos ng rounds, ikot ulit siya dyan sa practice gym, ano? Kung saan nariyan ang alaga at tulong Tomasino. Yan, maraming salamat sa buong team Palugaw natin. Thank you so much. At marami pa pong naghahanap ng lugaw, laging taob. Yung aming mga kaldero. And hopefully sa mga susunod, punong-puno na, mas marami pang kaldero. Talaga naman. Ayan, thank you. Yan, maraming salamat. At yung ibang mga team operation tulong na nagpupunta dyan, sabi ko, samantalahin nyo na rin habang pwede pa kayo magpa-check up o yung mga members pa na iba, pwedeng bukas pumila na. Kasi actually merong ibang mga nakarating, bukas sila mag-laboratory test kasi meron silang fasting. O, di ba? Ganon. Ako ko pwede lang pumila kasi di makakapila kasi ako yung nasa ground. Ayan, maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga lolo't lola na aking nakadaupang palad simula pa kahapon hanggang kanina. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Oras natin, 42 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia Mangostana,
plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O, sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Hi, I'm Kahit, and you're watching Sinjo. Balik ka ng kilig sa Stunning Together fan meeting in Manila ng K-pop star na si Kangin. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
siguro yung team namin, we're not the tallest team, but we thrive on the system of Coach Jong. Obviously, we're an underdog. So I think yung identity ng team is systematic sa defense and offense. Kailangan yung isip lagi is play to win. Hi, we are the LS Road Warriors. Panoorin ang ating interview sa Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. At sa bahagi ito nating programa, standby lang ha, pupuntahan natin ang ating partnership para sa job fair. Kumusta kayo mga nag-apply ng trabaho, no? Mga aplikante. Samantala, punta muna tayo kay RH5 Val Gonzales sapagkat yung pagbasa daw po ng sakdal sa kasong graft ni dating Senador Bong Revilla at iba pang sangkot sa Munay Ghost Flood Control Anomaly sa Pandibulacan, ipinagpaliban din po ng Sandigan Bayan. Alamin natin kung bakit. Val? May gaya sa malversation case sa 3rd Division, ipinagpaliban din ng Sandigan Bayan 4th Division ang nakatakda ng arraignment sa kasong graft ni dating Senador Bong Revilla Jr. at iba pang sangkot sa Manoy Ghost Flood Control Project Anomaly sa Pandibulacan. Ang deferment ay dahil pa rin sa mga nakabimbing mga mosyon sa kampo ng mga akusado, kasama na rito si dating Senador Revilla. Dahil dito'y ipagpapatuloy sa February 9 ang pagbasa ng sakdal kay Revilla at 6 na iba pang akusado sa 92.8 million peso flood control anomaly sa Pandibulacan. Tanging si Engineer Emelita Huat ang nabasa ng sakdal kanina kung saan naghain ito ng not guilty plea. Itinakda ng Sandigan Bayan 4th Division ang pre-trial kay Huat sa February 11. Si Huat ang humiling kaninang umaga sa 3rd Division na payagan siyang mailipat sa kulungan sa Bulacan. Sabi ng kanyang mga abogado, ito'y para daw sa mas malayang access sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan na makabisita sa kanya. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Samantala, ito na yung ating job fair partnership. Of course, ang Rotary International District 3830 at kasama ang mga host club. Isa dyan ang Rotary Club of Muntinlupa Central na ating pong partner lagi-lagi sa pamagitan ng past President Sir Arfel Joseph Austria kanina. Alamin natin mula kay Aiza Gabriel muna ang update po ng mga aplikante. Marami bang na on the spot hired, Aiza Gabriel nating Team Operation Tulong. Magandang hapon sa inyo dyan, Aiza. Yes, Miss May, magandang hapon din dyan sa inyo. Umarangkada na nga kaninang umaga ang Mega Job Fair 2026 handog ng Rotary International District 3830, katuwang ng Department of Labor and Employment at Public Employment Service Office ng Muntinlupa City na talaga namang pinuntahan ng marami nating kababayan na naghahangad na makakuha ng trabaho on the spot. Yes, Miss May, tama ka nang narinig, on the spot, dahil nang nakakatuwa sa job fair na ito ay sa tuwing mayroon tayong mga aplikante na natatanggap sa kumpanya na kanilang ina-applyan, ay agad nila itong tinatawag sa harapan at nagiging bahagi na sa hired on the spot applicant. Miss May, ngayong hapon makakasama natin si Miss Glenda Zamora Aninyon mula sa Public Employment Service Office ng Muntinlupa. Dahil kanina, habang nag-iikot-ikot tayo at nakikipag-usap sa ilang mga aplikante, ay nakakatuwang marinig na napakarami nating mga first-time job seeker na natanggap sa kanilang hired on the spot na parte sa kanilang job fair. Ayan, nasa linya na po natin, Miss May, si Miss Glenda Zamora Aninyon. Magandang hapon po, Ma'am Glenda. Go ahead. And go ahead, Aiza. Okay, nasa linya ba si Ma'am Glenda? Ma'am Glenda, magandang hapon. Yan, naputol din yata ang Public Service Employment Office ng Muntinlupa City, si Ma'am Glenda Zamora Aninyon. Tama ba yun? Aninyon pala, Aninyon. Ayan, Aninyon, si Ma'am Glenda. Sige, nandiyan na ba? Naputol yung linya. Ganon din si Aiza Gabriel. Go ahead, Aiza.
Okay, si Ma'am Glenda. Okay. Ang mula po sa Public Service Employment Office ng Muntinlupa City, Ma'am Glenda Zamora Aninyon. Ma'am Glenda, magandang hapon. Good afternoon. Hello, good afternoon, Miss May. Thank you very much po sa pagsuporta po sa kauna-unahang mega job fair po ng lungsod ng Muntinlupa sa taon 2026. Yes, sabi nga talagang pagsalubong sa year 2026, trabaho para po sa ating mga kababayan. Kumusta po ang maghapon, Ma'am Glenda, sa ating pong mga job seeker? Maayos naman po, Miss May, no? Kami po ay nagpapasalamat po sapagkat sa pamamagitan po ng partnership with the Department of Labor and Employment, ganyan din po na Rotary International 3830 po, ang lungsod po ng Muntinlupa sa panguna nga po ni Mayor Rufy Diazon ay nakapagsagawa na masasabi ko rin siguro successful po na mega job fair po. No? So, kanina po, actually po, patuloy pa rin po tayong tumatanggap ng ating mga aplikante. Sapagkat may mga kumpanya pa rin po tayo sa ating mega job fair. Ito po ay ginaganap sa South Park Center po, sa Ayala Mall South Park sa Barangay Alabang po. We have 85 companies po for the whole day kanina, ma'am. May, no, kasama natin. That's 85 companies, around 7,000 job vacancies po ang ating pong na-register po, no, na hinahanap ng ating mga partner companies. We had a total po of 1,411 1,000. Wow. 1,411 applicants po. And as of 3:15 po kanina sa monitoring po ng ating staff, we have about 299 hired on the spot na po. Or 21% po ang ating hired on the spot. Opo, kasi hindi madaling mag-hiring ng on the spot, di ba? Ma'am Glenda, but then nagagawang possible. Lubusan po kami nagpapasalamat po sa ating mga partner companies po. Kaya nga po. At sa pangkalahatan po, hindi pa tapos, ano? Hanggang anong po, oras po? Alas 5? Hopefully po. So we are winding down a bit na po. No? May mga ilan na po na nakaalis. Pero meron pa rin pong ilan na ina-accommodate po sapagkat may mga applicants pa rin po. Oo. So kumusta yung 80 plus na mga employers, ano? Yung mga nag-participate sa jobs fair? Meron ba silang mga nakuha naman sa dami ng aplikante? Kumusta ang feedback? So, gaya nga po na nabanggit ko, dun sa mga nauuna na po mga reports na pumapasok po sa amin, 299 po. Dun sa hired on the spot. Oo, pero dun sa iba na syempre bibigyan pa ng pagkakataon na makapunta dun sa mga tanggapan nila, no, mga opisina nila para dun mag-apply, marami po ba dun sa 80 plus? Meron po, of course po. No, so sabi nga po, part of the report na po ng 315, may mga qualified na rin po tayo, around 2,000 plus na po sa iba't ibang mga company po. New hires of 1,675 rin po. Ako dami nun no? Para siguro sabi nung iba, na-accommodate kaya lahat? Nakapasok ba lahat, Ma'am Glenda naman? Nakapasok naman siguro lahat? Opo, nakapasok po lahat. Although kanina umaga po, napakahaba po ng pila natin at talagang siksikan po ang ating mega job fair venue po. Ito po ay ginanap sa South Park Center po. Pero awa po ng Diyos po ay na-accommodate naman po natin lahat po ng ating job seekers at I hope min-maximize po nila ang pakikipag-ugnayan po nila at pakikipag-usap sa ating partner company. Ayan. So, doon sa mga na-hire on the spot at doon sa mga, syempre, ongoing yung processing ng kanilang mga papel ay siguro laking tulong na po niyan. At doon po sa mga halimbawa po ay na-late at hindi pwede, di ba, sa peso po sa inyo sa Muntinlupa, pwede pa rin mag-apply? Meron pa rin kayong mga job vacancies? Yes po, ma'am. Tuloy-tuloy pa rin po. So sa mga hindi po nakaabot sa ating mega job fair ngayon po, so ang mangyayari po sa atin dyan ay i-refer na lang po natin sila sa mga companies po natin. Ano po? So sila po ay inaanyayahan natin pumunta po dito sa ating tanggapan. Sa Peso Muntinlupa po, ang Peso po ay matatagpuan sa ground floor po ng City Hall Annex Building po. Dito po sa compound po natin along National Road sa Barangay Potatan, Muntinlupa City po. And Ms. May, I will take this opportunity na rin po. No? So, regular program po namin every Monday, Wednesday, and ngayon po kasama na Friday.
meron po kami local recruitment activity po na ginaganap dito po sa aming tanggapan po. Ayan. So we invite some companies po, dito na po sila pupunta para po hindi na mamasahe ang ating po mga job seekers po, no? So we invite the companies to conduct their interview na po dito. So tingnan na lang po nila po yung Facebook page po ng Peso Muntinlupa or Muntinlupa Peso Facebook page po. Andun po nakalagay po ang aming po mga schedule po na local recruitment activities, forthcoming job fairs din po. Meron po kami, ang kabayanan po nila sa February po, ang aming pong another mega job fair. This time naman po, local and overseas recruitment na po ang gagawin natin dyan. Of course, in partnership pa rin with the Department of Labor and Employment and the Department of Migrant Workers Affairs po. So, yan po, ang kabayanan po nila sa February po. Yun. Pwede yan. Dami pa rin sisipag-graduate ulit. Malapit na, di ba? Maganda. So, nasa inyo pong pagkakataon para po sa lahat ng mga nakasama, no? Lalong-lalo ng mga Rotarian, mapasalamatan sila. Go ahead po, Ma'am Glenda. Thank you very much po. Muli, nagpapasalamat po on behalf of Mayor Rufy Biason, ang puno ng Sumalusod ng Muntinlupa po. Ako po si Glenda Zamora Aniño. Nagpapasalamat po sa ating mga partner companies na pumunta po at tumulong sa atin na makapagbahagi po ng serbisyong pangkabuhayan sapagkat ito po ay part ng 7K agenda na ating puno ng SOT. Employment po sa pamamagitan po ng kauna-unahan nating mega job fair for the year 2026. We would like to thank you po, DDRH, for allowing us po, for covering and allowing us po to disseminate this information. Of course, the Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers Affairs, and our partners po in conducting this event po, the Rotary International District 3830, and the different Rotary clubs po sa ilalim po ng distritong ito. Maraming salamat po. Ang inyong pong tulong ay talagang nakatulong po ng napakalaki sa ating mga kababayan. Hindi lang po Muntinlupeño po ito, Miss May, no? Kung hindi, pati po yung mga job seekers natin mula sa Karatig po po natin. Natulungan po sa pamamagitan po ng kanila pong kabutihan puso. Kaya kami po ay lubusan pong nagpapasalamat sa bawat isa po sa inyo. Ayan. Okay, maraming salamat po and congratulations. Ma'am Glenda, thank you so much. God bless everybody po. Ayan, mga kaibigan, si Ma'am Glenda Zamora Aniñon, Public Service Employment Office po, Muntinlupa City. Maraming salamat at sa ating team operation tulong Iza Gabriel at sa ating mga partners, Sir Arfel Joseph Austria, Rotary Club of Muntinlupa Central and other partners. Maraming salamat at sa lahat ng mga may trabaho ngayon, na ako ng trabaho, hired on the spot. Congratulations! Pagbutihin nyo. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalmat Mistea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Muli, ako pa rin po yung lingkod, may binauhan, siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang oras ay hatid sa inyo ng Esketamine Care Center. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato at kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na.